pagsamba. Tayo sana buong loob natin, buong isip, na i-focus natin sa Diyos ang buong oras natin sa pagsamba. Amen? Amen. Salamat sa Diyos at narito tayo muli. Ngayon, tawagan natin ang ating mahal na Pastor Hill. Amen? Palakpakan natin mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. To God be the glory. Tayo po lahat ay tumayo. Awitin natin ang Come Holy Spirit. I-focus natin ang ating mga puso sa Panginoon upang maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Praise the Lord. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos, sa karapatan na amin tinanggap mula sa iyo, sa pamamagitan ng sugong apostol sa iglesia sa kawakasan ito ng huling araw, at ng kanyang itinalaga na tagapamahala sa iglesia, ang mahal na Bishop Jonathan Periol. Bagamat physically, ang iyong sugo hindi namin nakasama, subalit meron kaming kamalayan na ang Espiritu Santo ay nasa aming kalagitnaan. Amen. Ikaw ay nasa amin, O Diyos, sapagat sabi mo kung saan nagkakatipon ng iyong mga anak. Sa dalawa man at tatlo sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Amen. Salamat, O Diyos, sa mga pagkalinga mo sa amin, sa mga pag-iingat mo sa amin, Amen. sa mga dumating sa amin na mga karamdaman, pinagaling mo kami, Panginoon. Amen. Sa mga kawalan, pinaglaan mo kami ng mabuting bagay. Sa mga pagsubok, hindi mo kami pinabayaan. Amen. Ibinangon mo kami sa pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Tulungan mo ngayon sa aming pagsamba. Masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Akayin mo kami, O Diyos, sa pagsisisi. Lahat ng aming kakulangan, ipagpatawad mo. Sapagat ang katotohanan, minsan nagkukulang kami. Minsan nahawa kami, natagay kami ng gawa ng sanlibutan. Subalit tulungan mo kayo, huwag mo hayaang lubusang madapa. Ang mga nadapa, ibangon mo. Ang mga nangawala, ibalik mo, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga pagkakataong ito, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Amen. Aliwin mo kami sa aming mga kalungkutan, Praise the Lord. sa aming mga kahinaan. Ang kalakasan at ang kapangyarihan, iparanas mo sa bawat isa sa amin. Ang mga salita mo, O Diyos, na aming maririnig, Dagdagan mo ang aming karunungan, dagdagan mo ang aming pagkaunawa.
Tanggapin namin ito na may buong pananampalataya. Tanggapin namin ito na may kagalakan, Panginoon. Amen. Salamat o Diyos. Pagpalain mo ang pagsamba ngayon ng buong iglesia sa Global Mission, sa lahat ng mga lokalis ng iglesia, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hallelujah, salamat. Mangusap ka ngayon sa aming pagsamba. Punan mo kami sa lahat ng bagay. Sa darating na camp, tulungan mo ipaglaan mo kami ng mga delegates sa dakong ito. Sa mga pinansyal, huwag mo kami pabayaan, Panginoon. Amen. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. After mamaya ng ating pagsamba, meron tayong konting announcement lang, pagpupulong. Sa aklat po ng Mateo 24, talatang 43, dito ang ating pag-aaral sa ating pagsamba. Sabi sa 43, datapwat ito'y talastasin ninyo. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Ang paksa po na aking bubulayin, paano inihahanda ng good man of the house ang iglesia? Ang bahay na tinutukoy ang iglesia, tayo ang iglesia. Hindi yung gawa ng kamay. Tayo mga gawa ng Diyos, amen? Hindi tayo gawa ng kamay. Gawa ng Diyos. Mga nilikha tayo ng Diyos. Tayo ang sambahayan ng Diyos, ang iglesia. Praise the Lord. Paano inihahanda ng good man of the house ang iglesia? Dahil ang pinakamandato ngayon ng Diyos para sa iglesia ay ang paghahanda o pagpupuyat. Dapat maghanda, dapat magpuyat. Ano ang ating paghahandaan? Itong pagbabalik ni Kristo ng ating Panginoon. Yan. Kaya paano inihahanda ng good man of the house ang kanyang iglesia? Una, sa pamagitan ng mga turo at aral. Yan. Ang mensahe ng pagpupuyat, di ba sabi sa 24:43, datapat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahan kung anong panahon darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan ang bahay na pasukin. Kundi sabi, magtuturo siya na sila ay magpuyat. Yan. Praise the Lord. Kaya itong mensahe na ito, talagang sa tuwing tumatayo ang apostol sa pulpito, lagi niyang binabanggit ang mensaheng ito na dapat magpuyat. Tinuturuan lagi ang iglesia. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya sabi, magpuyat kayo. Sabagat hindi ninyo alam kung anong panahon darating ang Panginoon, anong oras. Yan. Praise the Lord. Alam niyo yung pagdating ng Panginoon, may 4 na panahon. Sabi, hapon, hating gabi, pagtilawak ng manok, umaga. Yan ang 4 na panahon ng pagdating ng Panginoon. Either dumating siya na hapon, either na dumating siya na gabi. Mga tulog tayo. Physical. Pero kahit tulog ka physical, spiritual, gising ka naman. Darating, mararapture ka pa rin. Pero kung ang hirap, physical tulog, dumating ang Panginoon, spiritual tulog pa.
maririnig ang pagtunog ng trompeta ng mga anghel. No? Pagtulog hindi maririnig ang isipin mo, andun na palang anghel. Andun na pa, nagrarapture na. Tulog ka pa. Di ba, kinakalabit ka na ng anghel? Di ba si Lot Bagano? Nasa Sodom at Gomorrah sila. Gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Pinuntahan si Lot doon. Isipin mo, babagal-bagal pa si Lot. Pati mga anak niya, anong ginawa ng anghel? Inakay, hinawakan ito. Bilisan yung pagtakas. Baka abutin kayo ng galit ng Diyos. Sipo, inakay pa. Kaya tayo pala, minsan yung mga kapatid natin ng mga ilaw, pwede nating akayin. Sa pagdalo. Kaya tayo mga taga-akay. Baka hindi sila makatakas. Aabutin sila ng asupre at apoy. Kaya yung sa Sodom at Gomorrah, di ba? Inulan ng asupre at apoy. Yung mga hindi nakatakas. Dahil hindi nila tinanggap yung babala ng Panginoon Literal, pumunta na yung mga anghel doon. Hindi pa nila pinaniwalaan. Kaya inulan sila ng apoy at asupre. Yan ang mangyayari sa ating panahon. Itong mundo natin ginagalawan. Asupre at apoy ito, mga kapatid. Hindi ka bibiruin ng asupre at apoy. Pakinggan natin 2 Peter chapter 3 verse 7. Sabi niya 2 Peter chapter 3 verse 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon, sa pamagitan din ng salitang iyon, ay mananatili ang mga langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagparusa sa masasama. Kaya lahat ng mga nabubuhay sa sanlibutan, lahat ng mga hindi na-rapture, kasama sa sanlibutan yan Sabi ng Biblia, lahat ng masasama, mga kapatid, ano mangyayari? Galit ng Diyos. Asupre at apoy. Ano sabi sa pahayag ng Panginoon? Hindi nila kakayanin ang aking galit. Oo. Yung pinanood ko kahapon sa speaking task kay Brother Hermie. Kaya yan, nagkakulangan natin dito, wala tayong Kaya dapat magkaroon tayo dito ng wifi. Dito, para yung pagsamba natin, kahit tayo, hindi kabilang physically sa nasyonal, pag naka-wifi, join ka sa mga gawain sa nasyonal Kaya pag may mga misaya ang Diyos, mga pahayag, nasasagap natin, mga kapatid. Laking ambag sa atin yan sa pananampalataya natin. Dahil ang misay ng Panginoon, yan ang nagpapalakas, nagpapatibay sa atin. Kaya kung bakit marami tayong mga kapatid na mga mahina sila sa pananampalataya. Gutom. Hindi physically gutom. Spiritually gutom. Sabi mo kung kumain lang ay isang bihis lang isang linggo. Minsan wala pa. Lulubog, lilitaw. Minsan wala pa. Kaya gutom Mahina ang tuhod, halog-halog, hindi makatayo sa pananampalataya. Gutom. Pero kung sagana tayo sa salita ng Diyos, tulad ngayon na magkakamp, kahit kayo andito, hindi kayo nakadalo ng camp, pero updated kayo sa online, napapanood nyo, dadaluyan kayo ng blessing, nakapangyarihan. Ngayon yung ni Apostol, yung living ni Apostol, naka-live yan. Kaya, dito? Pwede na maka-live? Oh,